Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today we are on diary entry number 923, February 7, 1937. Today the Lord said to me, I demand of you a perfect and whole burnt offering, an offering of the will. No other sacrifice can compare with this one. I myself am directing your life and arranging things in such a way that you will be for me a continual sacrifice and will always do my will. And for the accomplishment of this offering, you will unite yourself with me on the cross. I know what you can do. I myself will give you many orders directly, but I will delay the possibility of their being carried out and make it depend on others. But what the superiors will not manage to do, I myself will accomplish directly in your soul. And in the most hidden depths of your soul, a perfect holocaust will be carried out, not just for a while, but know, my daughter, that this offering will last until your death. But there is time so that I, the Lord, will fulfill all your wishes. I delight in you as in a living host. Let nothing terrify you. I am with you. Ngayon, wini ka na Panginoon sa akin. Hinihingi ko sa iyo ang isang perpekto at ganap na tinupok na alay at pag-aalay ng kalooban. Walang ibang sakripisyong makapamamaris dito. Ako mismo ang magdidirihe ng iyong buhay at nag-aayos ng mga bagay-bagay sa paraang magiging isa kang patuloy na sakripisyo sa akin at palaging tutok din ang aking kalooban. At para sa kaganapan ng pag-aalay na ito, ikaw ay makikiisa sa akin sa krus. Alam ko kung ano ang kaya mong gawin. Ako mismo ang tahasang magbibigay ng mga atas sa iyo. Subalit, ipagpapaliban ko ang posibilidad na magganap ito agad at gawin itong nakasalalay sa iba pa. Subalit kung ano ang hindi kakayaning gawin ng mga superior, ako mismo ang gagawa na may direktang epekto sa iyong kaluluwa. At sa pinakaibuturan ng iyong kaluluwa, isang perpektong sinunog na handog ang magaganap. Hindi sa ilang saglit lamang, subalit dapat mong malaman, aking anak, na ang paghahandog na ito ay mangyayari hanggang sa iyong kamatayan. Subalit may oras pa upang ako na iyong Panginoon ay tupdin ng iyong mga kahilingan. Nagagalak ako sa iyo na tulad ng isang buhay na tinapay. Wala kang dapat ikatakot. Palagi akong sumasayo. An offering, a whole burnt offering, and the offering of the will. So ito, sinabing whole burnt offering, buong buo iaalay niya ang kanyang sarili. Lahat-lahat ng sa kanya iaalay niya. Inaalay niya kanyang mga sakit, inaalay niya kanyang mga kagalakan, higit sa lahat ng kanyang kalooban. At sabi ni Jesus, wala na makakakumpara sa pag-aalay na ito. So ito na yung rurok, ito na yung pinakamataas. So kung pinakamataas ito, definitely it is offering of the whole or entire self. Wala ka nang ititira sa sarili mo. Pero sabi niya, siya ang mag-didirect ng buhay ni Faustina na in such a way na magiging isa siyang patuloy na sakripisyo. So dire-diretso na to hanggang kamatayan, starting on that day until the end of her life. Kaya nga, whole burnt offering of the self, of the will. So yung kanyang buong pagkatao, iaalay na niya
At ito'y magaganap, ang pag-aalay na to magaganap hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaakibat nito ang mas marami pang mga paghihirap sapagkat sa mga paghihirap na ito, doon siya makakakuha ng maraming kaluluwa. Ang pag-aalay na ito, again, sinasabi ni Jesus na makikiisa ka dapat. Dahil iaalay ang buong sarili, may pakikiisa kay Jesus while He was on the cross. No? May suffering siyang dinanas para mas ma-appreciate mo yung ginagawa mong pag-aalay, yung nangyayaring kahirapan sa iyo, i-offer mo ang iyong mga sufferings at be a part of the sufferings of Jesus while He was on the cross. So in this way, yung ating mga kahirapan na nadarama ay nagiging kabahagi natin si Jesus. Nagiging tayo ay kabahagi sa paghihirap ni Jesus, sa pag-aalay ni Jesus, and therefore on the whole mission of Jesus. So, pampalubag loob, no? Kakaroon ka ng maraming paghihirap, magkakaroon ka ng pasakit, you will remain here on earth. And for the rest of your life, you will be suffering, no? Parang ayaw mo na kung ikaw ang sasabihin ng ganon. Ayaw mo na, hindi mo na yan gagawin. Kasi parang, syempre, human being as you are, as we are, syempre, gusto natin, yung comfortable naman tayo, no? But it cannot always be comfortable. There will always be sufferings. There will always be challenges because this is how we will live here on earth. Yun yung dahilan kung ba't tayo naka-exile o nakapatapon dito sa lupa. Marami tayong kailangan dapat aralin, marami tayong dapat i-master. And mastering many things means a lot of challenges. And oftentimes, these challenges are really difficult, painful, no? Makakasakit talaga sa atin. Now, may mga, sabi niya, may mga order akong ibibigay sa iyo directly. Marami siyang ipag-uutos kay Faustina. And sabi naman ni Jesus, isa pa, no, ang mga order na to ay ipahihuntulot niya na hindi agad mag-materialize o mangyari. For example, yung utos na ipinta ang imahe ni Jesus. It took 3 years for Faustina to accomplish. 3 years. And in those 3 years, nagka-ambivalent na siya, no? Lord, ayoko na, bigay mo na sa iba, hindi ko kaya. No? Pero ang laging sasabihin lang sa kanya na Jesus, no, my daughter, that if you will postpone the accomplishment of this task, you will be accountable for the multitude of souls. No, magiging responsable ka at accountable sa lahat ng mga kaluluwa na dapat sana'y naligtas kung naipinta o naiguhit ang larawan, subalit nabulid sa kasamaan, no, nabulid lamang sa hindi tamang landas. So sabi ni Jesus, ikaw ang mananagot dito. So syempre nakakatakot yung gano'n, no? May inutos sa'yo pero dahil hindi mo magawa, no? Sasabihin sa'yo kung ano yung magiging consequence, kaya talaga pipilitin mong gawin. So the painting of the image was just one of the instructions of Jesus. Marami pa siyang instruction, like yung nakagulo kay Faustina, yung establishment of a congregation, no? Kumbaga sa lingwahe natin, no? Nakakaloka. Kasi nga, ang tagal din niya pinag-isipan. Hindi niya alam kung paano gagawin. Aalis ba siya sa kumbento o mananatili doon. No? So, may mga bagay na sa unang utos, hindi niya maintindihan. Pero, may intindihan lamang pagdating na panahon. Doon talaga matitest ang trust ni Faustina sa Diyos sapagkat sa kurso, hindi naman agad-agad mangyayari. Lalo pa si Faustina ay second choir, nabibilang siya sa second choir na mas mababang uri
o mas mababang antas ng sa ranking in terms dun sa loob, no? Sa kumbento, yan yung pinakamababa. And so, I myself will accomplish directly in your soul. Yung mga bagay na hindi daw kayang gawin na superiora, si Jesus mismo ang mag-accomplish sa kaluluwa ni Jesus. No? Ano ibig sabihin? Of course, superiors is our higher up. No? Ito yung inaasahan natin, may mga expectation tayo. Ito yung guru natin, ito yung magtutulong sa atin, ito yung gagabay sa atin. No? Pero sabi ni Jesus, kung hindi yan magagawa ng iyong mga superiora, ako mismo ang gagawa nito sa iyong kaluluwa. For instance, yung mga lessons learned, no? Discourses that the superiors are supposed to give to Faustina. Pero, hindi nagaganap yun madalas. Madalas, ang kaniyang spiritual discourse are led or is facilitated by Jesus himself. So, ganun katindi, no? Yung teacher niya, the master, yung mismong master of the ageless wisdom ang magtuturo sa kanya. Ang sarap nun, ano? Kasi ako nga, hanggang ngayon, naghahanap ako ng spiritual director who would really direct my soul. May mga bagay na hinahanap ka eh. That could really be provided by someone who is in the higher path. And nakakatulong sa akin yung pagbabasa ng diary ni Faustina because in this way, yung mga question, mga tanong sa aking sarili, dito ka siya na susumpungan. But then, we still need someone to direct our life. So, and in the most hidden depths of your soul, a perfect holocaust will be carried out, no? Hindi sa sandali lamang, kundi sa buong buhay niya. So, hindi pa nangyayari yung Holocaust noong panahon ng nung Holocaust, no, na maraming mga Jews or mga Hudyo yung namatay. So, sabi ko, may mga ganito na pala talaga, no? Parang nagkaroon tuloy ako ng ng preview na hindi pa pala nanggaganap. Binigyan na ng preview ni Faustina yung mangyayari na yun, no? By stating this word in the diary. Of course, the Holocaust, hindi si Faustina yan, no? Kasi bago naganap yung Holocaust na sinasabi natin in the history, isa sa pinaka-worst that happened in our history as the history of humanity. So, si Faustina, hindi siya naging biktima nun. Pero, naging na siya pala, no? Sa buong buhay niya, mula nung sinabi sa kanya ni Jesus yun, she was a Holocaust. It was a perfect Holocaust. Yung naganap sa kanyang buhay. Sa iba, one time lang yun. Pagpasok mo sa chamber, tapos na, no? Sunog ka na. But with Faustina, it was carried out for the rest of her life. So, ganun pala ang description ng sufferings ni Faustina, which we really could not comprehend. Si Jesus nga, 3 days lang di ba? But it was grabe, no? Pinabilis yun. Para magkasya sa para magkasya doon sa propesiya, no? Pero kay Faustina, buong buhay. But it doesn't mean na nalagpasan ni Faustina yung sufferings ni Jesus. Walang makapapantay doon. Walang makahihigit sa suffering na yun. Pero again, with Faustina, yun yung isa palang description ng kanyang suffering. It was a Holocaust by itself. Pero ang katapat pala naman noon, ano? Lahat ng kanyang, meron siyang lifetime, there is time. No? Para yung lahat ng kanyang kahilingan, ibibigay ng Panginoon.
Siguro sa atin, pag mga sinabing gantong kahilingan, material, no, provisions, lahat, karaniwan, mga material. But with Faustina, kahit yung mga kahilingan, para pa rin sa mga kaluluwa, for the good of others, hindi para sa sarili. So, yun yung kaniyang kadakilaan. Okay, magaganap ito, pero don't worry, lahat ng mga wishes mo ibibigay, no? Papayag na ako nun. Kasi yung kapalit ng sufferings, fulfillment of wishes. No? Pero magkaiba ang wishes ko sa wishes ni Faustina. Because Faustina would always think of souls. How souls will be saved. Yun. Sino ba mahihingin niya? No? Ibaba siya ng bahay at lupa. I-detach naman na siya completely for all the things of this world. No, kaya even her wishes are for others. Kasama na rin syempre doon panalangin niya para sa kanyang pamilya. But for herself, talagang dininay niya lahat. It was a complete offering of the self, a whole burnt offering of her entire being.